Welcome back sa ating podcast. Yan, Yes. RJ Angeles na naman. Woo! Let's Balita go! ka naman, let's go. Okay, anong pag-usapan natin ngayon? So, pag-uusapan natin ngayon, bakit kaya hindi umaattend si Inday Lustay sa mga proceedings? Baka guilty. Hindi, ang isang maliwanag na, no? Maliwanag pa sa sikat na araw, mukhang hindi niya kayang sagutin ang lahat ng mga akusasyon, mga Or ebidensya, aligasyon. mga aligasyon, mga naglalabasan ng mga ebidensya, no? Yes, tama. Hindi niya kayang sagutin ng harap-harapan, no? Kaya gumagawa pa sila ng script, no? Mm. Na para ma-counter ito. Pero sa tingin ko, kahit maghanda sila ng isang taon, hindi nila kakayanin sagutin yung lahat ng naglabasan, di ba? Yes. Kasi, kung wala ka namang itinago, di ba? Alam ko, nakasubaybay sila sa mga proceedings na yan sa Oo. House of Representatives. Oo. Siyempre, kung anong tinanong doon, kung anong dinidiscuss nila, kung ikaw abogado, yung kliyente mo ba, isasalang mo doon na alam mo na yung nga sinabi mo, medyo guilty nga, di ba? Oo. Kasi hindi pupunta sa proceedings eh. So, ganun din yun. Ano ba yan, nagtatago sila sa kanilang abogado or yung Oo. abogado mismo ayaw Kaya nga, na ilabas ang kanilang kliyente kasi baka sumabit sila, oo. di ba? Mas mahihirapan silang sagutin, Depensahan. depensahan kung may mga mabitaw na salita doon. Kasi pag doon sa hearing, under oath yun eh. Unlike sa mga press con nila, anytime pwede na baguhin yung mga pinagsasabi nila sa press con. Saka isa pa, sabi mo nga, kung wala ka namang kasalanan, di ba? Oo. Yung parang ginawa ni Trillanes, nung inakusahan siya ni Rodrigo Roa Duterte na may mga bank accounts sa Singapore. Yes. Ang ginawa ni Trillanes, pumunta siya doon, dinala niya yung media. Di ba? Dapat ganun din ginagawa ni Sara sa kanang kampo niya, di ba? Kung talagang malinis siya, di ba? Mali ang mga bank records sa nilabas ng AMLAC. Di mag-bank wave ka ng bank secrecy law, di ba? Mag-wave ka. Tapos puntahan mo mismo, di ba? Kasi hindi Yes. po ganun yung ginagawa nila eh. Ang ginagawa nila, anong ginagawa nila? Kinakasuhan nila. Kaso dito kay Ramil Madriaga, kaso dito sa mga congressman, kaso dito sa AMLAC, kaso sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mga opisyal. Di ba? Halatang may tinatago. Sobrang obvious naman. Pero hindi kinakasuhan si Si Trillanes. Trillanes. Ongoing pa rin daw. Oo, Case di ba? build up pa rin daw. Bakit hindi nila kinakasuhan? Titimbangin na lang natin. Titimbangin na lang natin. Oh. 6'7", 6'7", di ba? So bakit hindi kinakasuhan? Bakit hindi Mukhang totoo yun. Kasi ang mangyayari dyan, pag kinasuhan nila si Trillanes, Hmm. mapipilitan sila bulotlatin yung kanilang bank account. So, mali yung sinungaling ka, Trillanes eh. Hmm. Para mapasinungalingan mo yung mga bank accounts na sinasabi ni Trillanes, kailangan mo i-open yung bank accounts pa, hindi nila Yes. kayang gawin. So ang alegasyon, yung nila dati billion lang yun eh. Di ba? Lumabas ngayon, billion. Na tahimik ang mga DDS, di ba? Kasi 125 million lang yan. 600 something million lang yan. Lumabas ngayon, billion. Ano nangyari sa kanila? Natameme sila, ay, yung poon pala nila, billion din pala. Billion din pala ang diba? mga tagong yaman. Yes. Saka sa usapin naman ng impeachment, di ba? May mga, sa history po natin, may mga natanggal sa pwesto dahil po sa hindi mapaliwanag na salin, no? Mga hindi nagpasa ng salin, tapos may mga kulang na dineklara, di ba? So, what more itong si Sara Duterte, no? Hindi lang po salin ang may problema sa kanya, no? Pati mga bank records, tapos yung confidential na sinasabi nila wala daw siyang kasalanan. Hindi. Libo-libo pong peking resibo, no? Libo-libo po Hindi yun pa eh. naka-register sa Oo. Kumbaga na Philippine yun eh. Statistic. Ebidensya na yun eh. Malinaw na ebidensya yun eh. Di ba? Kaya hindi pumupunta sa hearing. So, ang daming pwedeng itanong sa kanya na hindi niya talaga kaya masagot. No? yes. Mga simpleng tanong na magkukumahog ang kampo ni Sara para sagutin. Simpleng tanong lang. Simpleng taong, di ba? Oo. Makakasagot naman yan, no?
Oo. ito, dinala yung pera, itong resibo. O, Oh. sagot, tapos. Tapos na. Di ba? Alis na. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Kaso hindi. Pagbulaanan niya yung Congress na mga sinungaling kayo, itong resibo ko, ito, tapos na. Oh. Kahit sino simpleng tao, tatanungin mo dyan. Ah. Gusto nila na malaman kung ano yung side ni Sarah. Kaso si Sarah, hindi niya i-share yung side niya. Ganun din naman gusto ng taong bayan. Saan napunta ang bilyones na pera ng taong bayan? Mabilis lang. Ito yung resibo. Oh. Dito ko dinala ang pera. Tapos, di ba? Automatic. Tapos na, wala nang usapan. Oo. Hindi mo kailangan yung inutusan kita. Bili mo ako sapatos sa Singapore, ganito, ganyan. Uy, grabe. $10,000 yung binigay ko, tapos inano mo sa akin $2,000 lang, di ba? So, pakita mo sa akin yung resibo, tapos usapan. Ito. Kasi, ano na yan ngayon? Nag-iisa na lang yan, kaya ganun yung bili, di ba? Tapos usapan. Hindi niya magawa eh. Ibig sabihin, may problema talaga. No? Hmm. Meron siyang ginawang Ikaw ba? Kung wala ka namang tinatago, kukuha ka ng 18 na abogado. Attorney, no? Diba? Grabe. Kahit Magkano mag-isa yun? ka, kaya mong sagutin yan eh. Kung Magkano wala yun? kang tinatago. Magkano yun? Oo nga eh. No? Di ba? Monthly yun. Hindi naman papayag. 100,000 per month yung mga abogado na yun. Yung mga dekalidad na abogado, hindi lang, baka acceptance fee pa lang yan. 10 million na. Di ba? Diba? Hindi naman yan gagawa ng pro bono eh. Libre. Yes. Diba? Yes. Tsaka tawag dito, maging aware na rin yung mga politiko na iba na ngayon sa administrasyong Marcos. Kumbaga, pag may ka dyan, kalokohan na ginagawa, pwede kang masiyasat. Pwede kang i-examine, pwede kang imbestigahan. Kasi kinurap mo yung pera eh. Ganun na ngayon eh. Kasi siguro dati, na-use sa ganon. Okay na yan, oo. May protection. Okay na yan, yung perma na yan. Kahit isang stroke, isang tao, pepermahan yan. Libo-libo, no? Libo-libo. Di ba? So, dati, pwede kang gumawa ng kalokohan. Pero ngayon, wala na eh. Tapos, Duterte yan eh. Tapos ngayon, yung mga politiko, siyempre, aware na sa nangyari. So, kung ikaw may confidential fund ka, aware ka na ganitong mangyari. So, hindi lang kasi dahil anak siya ng dating presidente, kampante na siya, na parang walang question sa kanila, partido ito, kasama. Pero, yun eh, nag-umpisa yan sa gulo ng dyan sa Congress kung saan ang gusto talaga nila mapa-impeach ang Pangulong Bongbong Marcos. Mukhang hindi nila nakitaan ng korupsyon. Diba? Tsaka, anong bangag-bangag, diba? Salita ka sa buong mundo. Diba? Diretso English mo. Sino ba mukhang bangag yung nagbanta? Di ba yung nagbanta, kitang-kita sa buong mundo? Yes. Kung matino ba pag-iisip mo, magbabanta ka sa live stream. So, Grabe, naman, no? Nawala. Sabihin mo na, hindi ka bangag. Baliw ka naman. Grabe, bakit niya i-televise, bakit niya into public yung mga ganung bagay na hindi naman dapat sa isang pinaka second highest, okay? Na tawag dito, na official inland. Kasi ikaw pinaka highest eh. Tapos ang mangyayari, babanta-banta ka. Tapos bumalik sa kanya. Tapos na-use ata before. Kasi nakasanayan niya. Kamay na bakal, ganito, ganyan. Tapos kinabukasan, nagkaroon ng press con, tinatanggi niya, hindi ko siya binantaan. Ay, ganun talaga eh, no? Sa isipin niyo, sa sobrang dami ng mga akusasyon kay Sarah, narinig mo ba nag-sorry? Wala eh. Wala akong narinig. Wala. Kumbaga, no comment lang siya. Wala siyang inaamin na mali Dininay niya. niya lang. Wala siyang sorry. Kasi nga, wala siyang inaamin na mali powerful siya sa sarili niya. Wala siyang inaamin na mali siya, no? Yun po yung nakakalungkot doon. Kasi pwede kang magkamali, magsusorry ka, medyo may katinuan ka pa sa isip. Pero yung putik parang lahat ng tao mali, ikaw lang yung tama. Di ba? Isipin mo lahat ng buong mundo nakapanood na nagbanta ka. Tapos sasabihin mo parang ginagaslight mo yung, di ba? Krimen na po yan eh. Kukontrata ka ng di ba? Yung dapat sabi nga ni Kong Zia eh, di ba? Pag alam mo ng criminal yun eh, mamamatay tao eh. Dapat isumbong mo sa polis. Kung ginawa mo, hinar mo pa. Ay, galing no? Kita Bata na kita ngayon
O, di ba? Hindi, no? Tapos conditional daw. There's no such Threat thing. is threat. Oo. Wala nang there's no conditional na sinasabi mo. Maghanap ka pa ng palusot eh. Oo. Wala eh. Yun nakita ng taong bayan. Ano yung ibig sabihin? Kumbaga, sabi nga ng Pangulo, siya na mismo binabantaan. How much more? Di Yung ba? mga simpleng Walang tao. kapangyarihan. Oo. Oo. Ordinaryong Pilipino. Wala. Kita mo naman dati sa dating administrasyon, mga ordinaryong Pilipino. Di ba? Pinagtitegi lang, no? Pinagtitegi lang. Libo-libo. Tapos Di ba? yung pala, Nakadapa lang dyan, no? Yung iba, hindi naman ng laban. Kagaya nung kay Kian, di ba? May exam pa siya kinabukasan, pero wala eh. Tinodas talaga eh. ano lang, no? May kickback pa pala, no? Oo. Pag alaman natin, may kickback pala Yes. sa bentahan. Yes, may Grabe mga, na yun, no? Kung may isipin mga natin, reward system, Oo. di ba? Kumbaga, gusto niya talaga mapuksa, pero kung hindi kaya, hindi na. Oo. Grabe eh. Tao yan eh. Kumbaga, hindi yan hayop. Oo. Di ba? Tayo yung pinakamataas na being sa mundo. Oo. Kumbaga, hindi ka basta-basta pwedeng pumatay ng tao. Di ba? Tama. Pero ginawa nila, parang wala lang, nasa slaughterhouse lang. Parang tawag dito, firing squad. Pag hinalaan pa lang, ano na, titigihin na. Di ba? Yes. Dapat due process. Di ba? Kung may ganun man nangyari, kung hindi kaya yung 6 months, edi wag. Tao yan eh. May pamilya yan, may binubuhay yan. Tapos kukunin yung buhay. Anong epekto? Di ba? Lulubog pa rin yung bansa kasi marami pa rin mahihirap. Tapos, may mga ano pa, di ba, yung sinasabi nila kasi, mga addictus yan. Pero may mga bata eh. May mga bata na nadamay. Inosente. Inosente. Na hindi naman talaga addict. Alam niyo naman yan mga kababayan, mga bata. 8 years Nako po, old, 7 years old. di ba? Grabe yun. Tapos ganung mangyayari. Tapos mapag-alaman natin, tumatanggap pala ng kickback mula kay Sami. Uy, Grabe. grabe yun. Saka Kaya, napakaraming ebidensya na nagli-link sa mga Duterte, sa mga kala Michael na lang, Lingwish, mga talagang may mga nung issue ng warehouse ng pinagbabawal na illegal substance, di ba? So hindi nila maitatanggi na wala silang koneksyon sa yes. Mas marami pa tayong nakitang picture Yes. na kaysa sa lahat ng mga ibang politiko. Mga pamilyang Duterte, may mga picture na kasama sila Peter Lim, Lin Weishong, di ba? Sila Alan Lim, sila lahat ng mga illegal na ginagawa at ibentahan. Tapos sasabihin nyo wala siyang kinalaman, di ba? Sa bentahan. So, Wala namang malalaking isda na dinampot or pinatay, di ba? Oo. Tapos sabihin nila may mayor daw. Hindi yun. Mayor is mayor. Iba talaga yung pinakapuno, pinakaugat, okay? Yung tinatawag na drug lords, di ba? So wala silang nahuli na malalaking isda. Ang kaya nilang tegein yung mga ordinaryong Pilipino na walang inosente talaga mga kababayan. Kawawa talaga. So sabi nga nila, ikaw nga nasa kapangyarihan pero yun, babalik pa rin sa'yo na kakarmahin ka. O ano nangyari ngayon? Di ba? Nasa dahig siya. Nilipad na siya. O, di ba? So, masaya yung mga nabiktima ng war on drugs na yan or AJK na tinatawag. Lalo ng mga pamilya, di ba? Dahil nandun ang pinaka-mastermind. Meron ng Diba? hustisya. Oo, Finally. parang at least, di ba, nakamit na nila yung justice kahit wala pa talagang final decision sa ICC. Tama. Oo, kasi nakakatakot pag nandito pa rin yun eh. Baka yung mga pamilya ng mga nagsampa ng kaso o baka pagtetegihin, di ba? Tsaka okay naman kung war on drugs, okay. Pero may umupo ng presidente. Bakit mo pa pakialaman? Bakit mo pa Gustong tanggalin. tanggalin kung ano-ano pinagsasabi sa presidente? Ngayon, siguro naririndi ang Pangulo doon, no? Na mukhang ganito naman may issue, sa susunod na naman may issue. Natahimik ang bansa. Nilipad siya eh. Yan ba ang weak? Yan. Yung sinasabi. Yun ba yung weak na sinasabi? Hindi. Mukhang naglalaro lang ng chess si Pangulong Bongbong Marcos eh. Kunin ko na yung queen nyo. Tahimik. Pero
checkmate ka. Oo. Masyado kayong in-underestimate si Pangulong Bongbong Marcos. Yes, kasi ganun lang siya eh. Parang mabait, Ah, parang ganun lang, dire-diretso lang yung paggawa niya, di ba? ah. So, So, yun po. Yun lang muna tayo. Ano? Yun lang po Alright. muna Yun ang po, ating mga kababayan. pag-uusapan po natin. Magkano po kami, no? Magsisikap kami na palagi kaming magbigay ng episode po para sa inyo. At kanina na ano natin, no, nakausap natin si Congressman Zia Alonto Adyong. Yes. Ayan, hintayin niyo po yung yung video, no. Alright. Alright. RJ Angeles once again. Balitaan ka naman. Let's do this again. Let's go!